Naging mainit nga na kontrobersya ang usaping ito sa mundo ng social media. Nagbigay ng matinding reaksyon si Department of Justice or DOJ Secretary Bonjing Rimulya matapos isinawalat ni Atty. Salvador Panelo ang mga alegasyon ng katiwalian ng kinasangkutan umano ng ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno kabilang na si Rimulya. Ayon kay Panelo, may mga hindi kapanipaniwala at nagkakagulat na detalye na tumutukoy kay Rimulya bilang isa sa mga sangkot sa malawakang anomalya sa loob ng administrasyon. Ang mga pahayag ni Panelo ay nagdulot ng kaguluhan at pagkabigla sa mga nakakataas sa gobyerno, lalo na sa mga kasamahan ni Rimulya na sinasabing naging bahagi ng mga hindi tamang gawain sa loob ng gobyerno. Ayon kay Panelo, hindi lamang si Rimulya ang sangkot kundi marami pang iba at inamin niyang ito ay isang malaking iskandalo na magpapabagsak sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga pahayag ng mga eksperto at political analysts tinitingnan ang insidente bilang isang potensyal na pagsabog ng mga iskandalo na magpapaigting pa sa tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng administrasyon. Kasama ni dito ang aligasyong itinakwil ni Rimulya ang kanyang mga kasamahan na katiwalian at nagsilbing mga backstabber at sa kanilang mga operasyon. Bagay na naging sanhi ng mas mataas na antas ng galit at hindi pagkakasundo sa loob ng gobyerno. Dahil sa mga pahayag ni Panelo, ipinahayag ni Rimulya na ang mga aligasyon laban sa kanya ay walang batayan at isang malisyosong akusasyon upang sirain ang kanyang pangalan at integridad. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol, patuloy na lumalaki ang issue at nagdulot ng mas malawak na interes sa pag-aalala sa mga mamamayan tungkol sa katotohanan ng mga aligasyon at ang kalagayan ng gobyerno. Ang pangpahayag ni Panelo ay nagbigay daan ng sa masusing investigasyon at mga tanong tungkol sa transparency at accountability sa loob ng administrasyong Buting. Sa ngayon, ang isyong ito ay patuloy na pinapalakas sa mga social media platforms at nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng mga political allies at kalaban ng administrasyon. Habang ang publiko ay patuloy na nagmamasid, inaasahan ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad upang linawin ang mga aligasyon at tiyakin ang katarungan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin nyo na lamang ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong upload na videos araw-araw at maging aware ka din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Corruption kay Garin. Baka marami pa tayong matutuklasan kung magbukasan po tayo ng libro. The moment po na kumasa ang kamera, lalo na po si Tambaluslos, no? Huwag niyang itago. Huwag siya magtago. Lumabas siya. 'Di ba? Magsalita siya kasi nagtatago siya ngayon eh. Hindi natin siya mahagilap. Asan ba si Tambaluslos? Alam niyo ba kung asan na si Tambaluslos? Ha? Baka tumakas na. Oy, Tambaluslos, asan ka daw? Hinahanap ka ng mga tao. Asan na ba si Tambaluslos, guys? Meron ba kayo idea? Ha? Mukhang mukhang nakatakas si Tambaluslos, no? So dapat po mga kaibigan, talagang ituloy yung liquidation tsaka audit. Kasi katulad itong nangyari po kay Representative Garin. Very critical to, guys eh. Bakit critical, Foodinet? Dahil pag ito, mga kaibigan, hindi lang natin alam, no? Hindi natin alam, ha? Ayaw po natin mag-speculate, pero pwede po nating sabihin, guys, na mas marami pang ganito klaseng mga nangyayari sa Kongreso na hindi lang natin alam. Lalo na po yung tatlong itlog. Di ba? Yung tatlong itlog, yung tatlong surot. Hindi natin alam, guys, kung saan nila ginamit ang pera nila. Ngayon, itong kay Garin po, ito meron pa nga itong guys yung sa vaccine to, di ba? Yung sa Dengvaxia. Pero bakit po nagkaroon pa rin ng graft and corruption? Eh meron naman talaga silang na-purchase na bakuna. Kasi wala nga siguro talagang mga resibo. Yun ang pinaka dito, guys eh. Baka siguro wala talagang mga resibo ito. Baka siguro puro lang certification. Kasi pag puro certification, mga kaibigan, ang mga kongreso po, ang mga mambabatas natin, mapipilitan po sila, guys, na mag-kickbacks. Bakit po sila mapipilitan mag-kickbacks? Kasi ang mindset nila, guys, total wala namang resibo eh. Pwede naman natin dekwatin to kasi wala nang resibo, sabihin mo nilang diyan. Kunwari 40 billion yung sige, sabihin mo diyan, ha.
Ano yan ha? Sabihin mo 20 billion, 40 billion yan, kahit 20 billion lang yung ano, yung price or yung pinakabuuan niya. Kasi nga walang resibo, walang liquidation. Certification lang mga kaibigan. Di ba? Ito, nagkakaalaman na mga kaibigan. Nawawala ba si Tambaloslos si Fudinet? May secret meeting yun. May secret meeting. Ano secret meeting niya? Oy, Tambaloslos, may secret meeting ka pala. Kunwari ka pa. Oo, nagtatago sa palda ng asawa niya. Oy, Tambaloslos, huwag ka magtago dyan. Alam namin yung asawa mo, patakbuhin mo. Alam na namin yung mga ano nyo, plano nyo. Kaya kung ako sa iyo, Tambaloslos, lumabas ka dyan, ha? Please lang, lumabas ka dyan sa palda ng asawa mo, harapin mo ang mga ano ngayon, mga hinihingi ng mga tao. Yung mga libro nyo daw, asan yung mga libro nyo? Itong si Garin, oh, nahuli na, oh. Ha? Itong si Garin, oh. O, paano to si Garin? Ayan, oh. Asan ang libro ni Garin? Baka lalong madiin itong si Garin, guys, kung mayroon pa siyang libro. Di ba? Kung may papakita siyang libro, baka lalo siyang madiin. Baka lalo siyang kalaboso nito. Ay, naku talaga kayo. Ayan, o, Sir Pudi, tahimik si Arlene Brosas at si Raulo. Nagtago din yung dalawa. Yung dalawa, nagtago, lalo na si Raul. Kasi si Raul, mga kaibigan, meron din siyang pera, di ba? Tumanggap din siya ng pera, guys. Kaya nagtatago po sila, mga kaibigan. Alam mo na, nakakatawa lang kayo. Para na kayong comedy. Para kayo nag-joke. Di ba? So, tuloy lang natin basahin, guys, ha. Ito po, ha. Para lalo po na tayo magkaroon po tayo ng makumpleto po yung ating context, okay? Ang sabi dito, mga kaibigan, noong 2016 daw, the government allocated, ito ha, pakinggan yung mabuti, mga kaibigan, ha, kung magkano po mga perang lumalabas dito. Ang sabi dito, 2016, the government allocated 3.5 billion. Imagine niyo, mga kaibigan, 3.5 billion for purchasing the dengue vaccines from French-based pharmaceutical company Sanofi Pasteur as part of the Health Department's expanded immunization initiative. Ibig sabihin, nag-purchase daw sila ng vaccine na 3.5 billion. Ngayon, ang tanong, bakit nagkaroon ng graft and corruption? Nag-purchase din naman pala. Galing talaga ito sa isang company or isang pharmaceutical company na galing po sa ibang bansa, French, no? Galing sa France siguro, French eh. Galing sa France. 'Di ba? 3.5 billion, mga kaibigan. Magkano ang kickback dito? Ha? Magkano ang kickback dito? O ito, basahin natin, ha. O. Ito po ang sabi ni Garin. Basahin natin yung sinabi ni Garin. There are a lot of risks in advocating vaccine development that we as doctors and vaccinologists experience. It is part of the challenges that come with our calling to save lives, sabi ni Garin. Alam niyo, Dr. Garin, no, or Representative Garin, wala naman kami, hindi naman namin kini-question ang pagiging scientist niyo, di ba? Siyempre, nagde-develop kayo. Okay yan sa amin. Wala kaming question dyan sa pagiging doktor mo or pagiging researcher mo. Or mga scientist kayo, nagde-develop kayo ng mga vaccines, wala po tayong question dyan. Okay yan, maganda yung advokasyan nyo. Ang kini-question namin dito, bakit nagkaroon ng graft and corruption? Yun lang naman ang tinatanong natin dito, guys, eh. Di ba? Yun lang po yung pinaka-question dyan. Ewan ko lang ha, kung ano pang dapat nating malaman dito. Kasi hindi pa to naglabas ng libro, si Garin, eh. Pero nahulihan na po kaagad siya, no? Ito po, indicted siya, guys, no? So, ang sabi po dito, mga kaibigan, ito na po, yun na po yung last. Yan, no? Yun po yung sabi niya. Yun po yung sabi ni Garin, mga kaibigan. So, sa akin lang, guys, dapat talaga may transparency po talaga tayo, guys. Lalo na pag mga allocation, no? Allocated na mga budget. Dapat talaga, guys, hindi po natin pwedeng itago yan. Dapat ilabas yan sa publiko para po maiwasan yung tinasabi nating mga guys, na maiwasan yung maiwasan yung mga questionable hindi mo, di ba? Maraming mga questionable mga amount, eh.
Lalo na po itong 3 itlog. Ang laki ng tinatanggap nila buwan-buwan. Meron pa silang mga allowance, meron pa silang mga bonus. Magkano ba yung bonus nila? 23 billion? Ang laki eh. Ngayon, ang tinatanong lang naman natin, no? Hindi lang naman tayo nagtatanong, pati si Attorney Panelo, si Attorney Harry Roque, nagtatanong din sila, saan nyo ginamit ang pera? Pati si dating Pangulong Digong, di ba? Nagtatanong din siya, show us the money. Ipakita nyo ang pera. Ipakita nyo ang resibo. Kasi kung itong mangyayari kay Garin, mga kaibigan, talagang mahatulan siya dito, dapat maglabas din siya ng libro para malaman talaga ng tao, guys, kung ano ba talagang ginamit nila sa pera. Saan nila ginamit? Kung ginamit ba talaga nila ito sa vaccines or ginamit naman siguro talaga sa vaccines, pero magkano ang kickbacks? Meron 'yan. 'Di ba? Hindi po pwedeng sorry na lang 'to, mga kaibigan, or sabihin na lang natin, kalimutan na lang natin 'yan. Matagal na po nilang ginagawa 'yan. Taon na po. 'Di ba? Ilang taon na ako. Matanda na po si Pudinet. May edad na si Pudinet. Ha? Ngayon lang natin nalaman. Di ba? Kailan lang natin nalaman? Nung nag-expose si Tatay Digong. Tapos si Sas. Kung hindi naman nag-expose si Sas doon sa liquidation, yung sa concurrent resolution number 10, hindi rin natin malalaman na meron pala mga extraordinary funds or mga classified or kung ano-ano pang mga funds. So ako, guys, kinunay ko kanina sabi ko, yung sinasabi po ni Digong tsaka sinasabi ni Sas, siguro nag-i-exist talaga siya, guys, pero hindi lang nila pwedeng sabihin kasi nga, sobrang laki po talaga ng pera. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, di ba, mabubuang kayo sa sobrang laki ng pera sa kamara. Di ba? So ito na po, lumantad na, ito na. Example to, guys. Itong kay Garin, kulang lang siya sa libro. Hahanapan pa rin natin siya ng libro. Representative Garin, akala mo nakaligtas ka, may libro ka pa, ha? Magpapakita ka pa ng libro. Alam namin, kakasuhan ka na, pero kailangan mo pa rin magpakita ng libro para malaman po ng lahat. Malamang sa malamang, guys, ang mauuna dito, guys, si Garin, no? Si Representative Garin. Sa tingin niyo, mga kaibigan, siya po ang unang lalantad. Kasi ito, nahuli na siya no? Kung ako sa kanya, ilabas na niya lahat para magkaalaman na. Di ba? Magsabi na siya ng mga sikreto para lahat sila, guys, mabigyan po ng ma-vindicate po, no? Ibig sabihin, guys, mailabas talaga yung dapat ilabas. Kung wala ka mang kasalanan, at least nilabas mo yung resibo mo, nilabas mo yung audited mo na documents, absuelto ka. Pero kung may kasalanan ka, ngayon pa lang, maghanda-handa ka na. Pero, panawagan po natin, kasi may mga mabait pa naman dyan, no? Sana po, no? Meron pa naman siguro mga congressman na kaya pa nating no? Kaya pang hilutin. Sana po, no? Lumabas na kayo. Kung sino man kayo. Kasi naniniwala kami, no? Naniniwala tayo. Kasi, di ba, ang dami nating idol dyan, sa kongreso. Audit po ninyo sa Tambaluslos at yung 3 bulok na itlog. Naku, yun talaga ang kailangan natin. Sana ang mauna, si Tambaluslos. Kasi siya ang leader, guys, no? Di ba dapat yung leader mauna? Kasi follow the leader, no? So, yun po abangan natin, guys. So, punta na po tayo sa ibang topic. Nako, ito, papakita ko lang sa inyo, guys, yung update po natin, para sabihin naman nila, gawa-gawa lang tayo ng balita, no? So ito po, ipapakita ko lang sa inyo, guys. Ipi-play lang natin, mga kaibigan. Nakitaan ng sapat na dahilan ng Office of the Ombudsman. Wait lang, guys, ayusin ko lang. Andyan pa ba kayo, mga kaibigan? Andyan pa ba kayo? Marami pa tayong issue, hindi pa tayo tapos, Ito po, i-play po natin, guys. Nakitaan ng sapat na dahilan ng Office of the Ombudsman para sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan ang ilang dating opisyal ng Department of Health o DOH, kabilang si kasulukuyang Iloilo 1st District Representative at dating Health Secretary Janet Garin. Ang kaso ay may kaugnayan sa kontrobersyal na Dengvax vaccine sa ilalim ng Aquino administration.
Maliban kay Congresswoman Garin, sinampahan din ng kaso si dating DOH Undersecretary Kenneth Hartigan Go, dating DOH OIC Director Maria Joyce Docusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Ilan sa kasong isinampa ng Ombudsman sa mga nabanggit na mga opisyal ay graft at Article 220 ng Revised Penal Code o ang illegal use of public funds or property dahil sa implementasyon ng Dengvax Immunization Program. Kasunod ito ng paggastos ng Department of Health sa 3.5 billion pesos na pondo para sa pagbili ng Dengvax vaccine sa isang pharmaceutical company. Sa naturang kaso, sinasabing hindi naman kasama sa programa ang pagbili na nabanggit na bakuna maging sa Volume 1 ng Philippine National Drug Formulary o nakakuha ng exemption. Nagkaroon umano ng sabwatan ang mga nabanggit na mga opisyal upang gamitin ang nasabing pondo. Samantala itinanggi naman ni Garin na walang nangyaring realignment sa pondo taliwas sa reklamo na isinampa laban sa kanya. Ang paggamit umano sa nasabing bakuna ay base sa siyensya. Punto ni Garin, handa niyang harapin sa korte ang sinampang reklamo at naniniwala siya sa justice system ng bansa. Yun nga yung sinasabi natin. Representative Garin, no? Kong Janet Garin, no? Okay, naniniwala kami sa sinasabi mo. 'Di ba? Wala pong realignment, palagi nilang sinasabi yan eh. Yan po palagi nilang reason eh. Wala namang realignment sa budget, no? Okay, sige, naniwala kami diyan. Ganun naman palagi yung sinasabi sa amin. Para na kay mga sirang plaka eh, no? Paulit-ulit na lang kayo. Walang realignment, okay naman ang allocated naman, nagastos naman ng tama, o kaya nga, nagastos yun ng tama. Ang hamon namin sa inyo, ilabas nyo ang resibo. Katulad yan, kinasuhan ka na ng graft and corruption. Bakit ka kinasuhan ng graft and corruption? Kung okay naman, wala namang irregularities. Ibig sabihin, meron po kayong ginawa, Miss Congressman Janet Garin. Malamang sa malamang. Kami po hindi po kami nag-aano dito nagtatanong lang kami, nagre-reaction lang kami, nagbibigay lang kami ng opinion, no? Kami po ay naniniwala sa iyo. Isa kang congressman. Kami po ay talagang, syempre, naging Department of Justice, Department of Health kay, no? Isa kang doktor. Okay, naniwala po kami sa kakayahan nyo. Pero sana po, transparency. Kasi itong kaso mo, graft and corruption, ibig sabihin may irregularities. Asan ang resibo? Yun lang naman yun, resibo lang naman. Ano pa bang ibig? Meron pa ba tayong ibang hinahanap dito? Di ba? Ano bang dapat nating hanapin? Si Secretary Bonjing nga, hindi natin hinahanap, biglang lumabas eh. Di ba? Nagulat kayo guys kay Bonjing? Biglang lumabas. Ito po si Bonjing po mga kaibigan. Speaking of Bonjing, puntahan na po natin si Bonjing guys kasi talagang atat na ako eh. Ito pong si Secretary ng Department of Justice na si Remulla. Biglang bumaliktad. Naku, ano ba yan? Ano ba nangyari sa inyo? Talaga po yung kinabahan na kayo? Kabado na ba? Kabado na? Ay, nako. Ito po, panoorin natin. Pag-aaralan ng Department of Justice ang panawagan ng Makabayan Bloc na payagan ang International Criminal Court na pumasok sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang panawagan ng Makabayan Bloc matapos na ihayag ni dating Pangulong Duterte sa isang TV interview ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para ponduhan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa nang magsumite ng notice ang Pilipinas para pumala sa ICC Rome Statute matapos na buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation laban kay dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Naging opisyal naman ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC taong 2019. Bakit biglang pag-aaralan mo, Secretary? Anong nangyari? Bonjing, bakit? Sino nag-utos sa'yo? Sino nag-utos kay Bonjing, mga kaibigan? Bakit biglang pag-aaralan daw para makapasok ang ICC sa Pilipinas? Itanda-tanda ko pa ang lahat.
ayaw nilang papasukin ng ICC. Sabi yan ha, sabi po ni Secretary yan ha. Kahit tingnan nyo sa mga ano niya, na dito sa vlog natin yon. Di ba, na vlog natin yung nung matagal na yun eh. Sinabi nila na hindi nila papasukin ng ICC. Tapos na po ang ugnayan natin doon. Sabi po ni, ano yan ha, sabi ni President Marcos. At sabi din ni Secretary Bonjing, hindi rin niya papasukin ng ICC kasi wala doon silang jurisdiction. Pero bakit? Nung ni-request po ni France, mga kaibigan, ni-request ha? Take note ha, ni-request po ni France na papasukin po ang ICC. Bakit bigla kang bumaliktad? Ha? Oo, nauto. Bakit nauto ka? Nauto ka kay France? Ano lang ha, real talk lang tayo dito ha. Sa akin lang guys, no? Kasi syempre, napanood natin lahat ng mga interviews eh. Lahat ng mga palabas nila, di ba? Hindi naman magsisinungaling yun. Pero bakit bigla ka nang nauto? Sinabihan ka lang ni France na papasukin ng ICC. Sabay, pag-aaralan natin para makapasok ang ICC dito. Wow! Gusto nyo talaga pahuli si Digong, you know? Sige, try nyo. I-try nyo. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba guys, may isang lawyer po, no? Kwento ko na sa inyo to, no? Ulitin lang natin, no? Para lang sa lahat, no? Lingid sa mga hindi po nakakaalam. Meron po isang lawyer, no? Itong lawyer na to, talagang gusto niyang i-ano sa ICC si Digong. Itong babaeng lawyer. Ngayon, sinabihan siya ng ICC, guys. ICC mismo ang nagsabi sa kanya, sa itong lawyer na to, na aabuti niya ng 10 years. 10 years to 20 years. May iba pa nga daw dyan, 20 years na, hindi pa rin daw nare-resolve. So, sinabihan na sila. O, sige. O, after 10 years, 10 years, tingnan natin. O, masyadong mayabang. Masyado kayong mayabang. Porket hinamon kayo ni Tatay Digong, di ba? Hinamon kasi sila eh. Nang hinamon sila ni Tatay Digong, guys, mga kaibigan, yan ang ginagawa nila. Di ba? Ito po ha. Panoorin po natin si Attorney Panelo, mga kaibigan. Ito na po, no? Ito po yung sinasabi natin. Request ni Castro. Ayun o, request ni Castro. Ito nga yung request ng mga bayan sa DOJ. Ito sagot na naman itong Secretary of Justice. May problema na naman. Pero masabi niya, ang aming position dyan walang jurisdiction sila. Pero dapat pag-aralan natin mabuti talaga yan. Sus Mario Joseph. Okay ka palang mag-aaral. Napag-aralan na nga yan, matagal na. Ano ba pag-aaralan mo dyan? Ikaw talaga, ayan ka na naman. Hindi ka na natuto. Ano talaga pag estudyante kita sa klase, bagsak ka talaga. Ano ba yan? Dapat yan outright denial. Sabi ko nga po sa payag ko sa Philippines, the Philippines has a definitive, unequivocal stand or position on the matter. ICC has no jurisdiction. And if the request of the Makabayan will be granted, then it will be contra, and repugnant to the official position of the government. Kaya yung kayong dalawang abogado ng gobyerno, pakinggan yung mabuti. Pag ngayon lang kayo nag-aaral tagal na yan. Na yung Makabayan, party list, nagre-request daw sa DOJ, hindi US Philippine ICC. Nagre-request daw na payagan ang investigador ng ICC na mag-investiga sa Pilipinas kaugnay ng mga extrajudicial killings. Kaya ako yung tinanong mo ng isang payagan at nagbigay ako ng damdamin dito. Sabi ko, yung request na yan ng Makabayan, kaliwayan pareho rin yan ng demanda ni ng isang kongresista dyan, Castro Oil, demanda ng Presidente Duterte. So, di mo nang galing test daw pag mabanta. Sabi ko definitely, absolutely no legal basis. Wala namang pinagbantahan siya doon, pinapaliwanag niya lang na yung pondo, confidential intelligence funds. Pinagamit talaga ng Estado yun para lipulin yung mga kalaban ng Estado dahil may karapatan na tungkulin ng Estado na proteksyonan ang kanyang sarili doon sa mga gustong sumira sa kanya at pabagsarin siya. At isa nga doon ay yung mga komunista
Kaya, ang sabi ng presidente, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. Hindi yung bantayan. Pagpapayag ng isang damdamin. Dahil, siyempre, bilang isang nagmamahal sa bayan, ayaw yun na may sisira doon sa minamahal ng bayan. Yung lalo na yung pamalaan na siyang nagiging instrumento upang matugunan ang mga pagkakailangan ng sambayanan. Sabi natin, yan yung paghahain ng demanda. Nagpapapansin lang yun. Propaganda lang yan. Teka lang guys, ayusin lang natin mga kaibigan. Wait lang. Ayusin lang natin guys. Palakihin lang natin para makita nyo. Ayan ayan. Okay. Alright, okay na? Play natin, play. Ganon din itong mga bayan. Na isang grupo yan eh. Mga panig supporters ng mga komunista. Tapos, nagre-react sila pag nire-rentang sila communist supporters o mga komunista. Ayaw naman nire-ikot din ang lahat ng mga kabuktutan ng mga komunista. Pero ayaw nilang matawag na komunista sila. Pero nagpapan sila ng kaso dahil gusto patayin daw ng Presidente Duterte ang mga komunista. O, di. Ibig sabihin, nagre-react ka, inaamin mo na komunista ka. Magaling yung makabayan. Isa rin niya. Ang sabi ba naman ng makabayan? Sumulat sa DOJ, napayagan na nga yung ICC na mag-imbestiga. Pagpunta yung investigador dito kaya andap. Kaya hiningi yung aking posisyon dyan at Philippine Star. At nagbigay naman ako. Sabi ko, maliwanag na ang posisyon ng gobyerno na sa pamamagitan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang posisyon niya, kalintulan ng posisyon ng kanyang pinalitang Presidente Duterte, ay walang jurisdiction, walang karapatan, walang kapangyarihan na tayo mapasa ilalim ng kapangyarihan ng International Criminal Court. So pagkagaya ng matagal na nating paniliwanag dito sa programa natin. At bilang ako po'y abogado ng dating Presidente Duterte, bilang kanyang unong abogado, na walang jurisdiction. Katunayan, ang unang nagsabi na walang jurisdiction ay si Pangulo Duterte himself, dating Pangulo. Sapagkat siya ay abogado, at nakita niya, paano kung kakaroon ng jurisdiction ito? Mga bugoy na ito. Yung batas na lumikha sa ICC na naging laman ng kasunduan ng bansa natin at sila, ay hindi naman nailathala sa official gazette na ang sinasabi ng batas natin at ng Korte Suprema, ang anumang batas na hindi mailathala sa official gazette ay walang puwersa, walang epekto. No force in effect. It is unenforceable, hindi pwedeng patupad. At kaya naman naging ganyan ang batas natin, papasok yung sentido ko mo na kailangan yung ipapasa ilalim mo sa isang batas kung saan magkakaroon ng kaparusahan ang hindi sumunod. Kailangan malaman muna nila at sa pamamagitan ng official gazette, ipagpapalagay na pag yan ay na-publish yan, alam mo na yan ang batas, alam mo ang bawal dyan, alam mo ang pwedeng gawin dyan, at pag ikay lumabag, parurusahan ka, ibibilang mo ka. Yan ang rason kung bakit kailangan ilatala. Kaya sabi ni Presidente Duterte ng panahon, wala kayong jurisdiction sa akin at sa aming bansa. Kasi hindi naman na ilatala yan. At tapos dinagdagan ko pa dahil yung mga ibang abogado sinasabi nilang hindi, miyembro tayo.
Kaya may jurisdiction sila. Sumali tayo sa sabi ko, yun ang pala problema nyo. Kumalas tayo sa kanila. Yun ang payo mo kay dating Presidente Duterte. At siya naman po pumayag. Sinunod niya. Kaya tayo kumalas. Hindi na tayo miyembro. Kaya, lalong tumibay ang posisyon natin walang jurisdiction. At ito naman po sinunod. Inadapt ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayon. Kaya maliwanag ang posisyon. Wala kayong jurisdiction. Kaya na, ang problema naman siya sa naging posisyon niya, ito naman dalawang abogado niya, yung Solicitor General at sa Department of Justice. Hindi mo malaman kung anong gusto ipakita nila. Dahil sinabi na nga ng principal, ng bossing nila, na walang jurisdiction, yung mga pahayag nila, taliwas. Yung Solicitor General, nakikiusap pa. Sinabi na nga walang jurisdiction, ka makikiusap na huwag mo muna imbestigahan kami. Pagkatapos, nung tinanggihan, nag-apila. Pumasok siya sa loob ng jurisdiction. At nung mag-deny yung appeal, nag-motion for reconsideration. Talaga na. Hindi ko malaman kung kaibigan natin, masama na doon sa atin. Kasama na sa kabinete natin. Pero hindi naman ako pwedeng manahimik tayo kaya pinupuna natin. O yung isa naman, abogado rin, iba rin ang posisyon niya. Kahit na walang jurisdiction, pwede pa rin imbestigahan. Ngayon, eto na. Patapos namin unahin, medyo dahil wala na nga silang magawa rin. Dahil nandinay na yung appeal nga. At saan nagsalita na nga sa visit na nga ang dating Presidente Marcos Jr. Hindi na tayo magko-communicate. Hindi mo communicate, pero appeal na appeal. Hindi siya sinusunod naman tao niya. Anyway, so yun ang posisyon. Ito nga yung request ng mga bayan sa DOJ. Ito sagot na naman itong Secretary of Justice. May problema na naman. Hindi naman sabi niya, ang aming position dyan walang jurisdiction sila. Pero dapat pag-aralan natin mabuti talaga yan. Sus Maria Jose. Bakit ka palang mag-aaral? Napag-aralan na nga yan, matagal na. Ano ba pag-aaralan mo dyan? Ikaw talaga ayan ka na naman. Hindi ka na natuto. Dapat talaga pag estudyante kita sa klase, bagsak ka talaga. Ano ba yan? Dapat yan outright denial. Sabi ko nga po sa payag ko, sa Philippine Star, the Philippines has a definite